Mm, napaka napaka-exciting, no, na nangyari. At unang-una, batiin ko muna kayo, no, ng magandang buhay po diyan sa inyong lahat, sa lahat ng parte ng ano, no, ng buong mundo. Masaya kami, nandito kami ngayon. Although konti lang ang delegate talaga ng ano, no, ng Philippine community, konti lang tayo. Pero masaya naman, ano. Yung ating, bigyan ko na kayo ng konting update, no? Yung ating C1 token po, no? Ang pangalan niya ay Corbit. Ano po? Corbit. No? Katulad halimbawa, di ba? Uh, um, ang Ethereum, di ba? Ethereum, di ba? Yan ang pangalan ng ating C1 token, Corbit. Ngayon, yung kanyang initial o yung tinatawag nating ticker ay CBIT, CBIT. Okay? So, Charlie Bravo India Tango. So, yung Corbit, makikita niyo yan kagad, no? Sa listing. Okay? Ngayon, ang kanina nung nagbigay ng update pagdating sa Corbit, no, yung ating C1 token, hindi na C1 token ang pangalan niya ngayon, Corbit na. It will be under the level 3 ng yung tinatawag nilang scaling solution, yung para kung saan siya nakakabit. Example, ito, bigyan ko kayo ng magandang example, no? Halimbawa, yung Polygon. Di ba yung Polygon po is a blockchain? No? Blockchain siya. So ano-ano yung under ng map ng Polygon? USDT Polygon, yung mga ganyan po. Ang ating Corbit po ay under siya ng Arbitrum. So ang ibig sabihin po, blockchain din siya, katulad din siya ng ang Polygon po blockchain, ang Arbitrum isang blockchain din po, under naman ito ng Ethereum. Ano po? So ano-ano ba yung mga under ng Arbitrum? Ito po yung mga ERC20, ano po, yung BEP20, ginagamit po natin yan, no? Yung linya, no? Yan po yung ginagamit natin, yung MetaMask po, under yan ng, ano, ng linya. Ano po? Ngayon, ang ating Corbit, no? Ilista nyo po, no? Ating Corbit po, under siya ng Arbitrum, no? I mean, yung Arbitrum, under niya yung Corbit. Kumbaga, siya yung hahawak. Yun yung tinatawag na scaling solution para po hindi magulo. Kumbaga, siya yung pagdadaanan, no, nung ating token papunta sa Ethereum. Ano po kasi ang Arbitrum po, ang Ethereum po under niya yung Arbitrum. So meron po talagang humahawak ng bawat tokens natin na dadaanan niya. Kumbaga yun yung tulay para hindi na i-scam yung ating token. Okay, so ang reminders lang po, no, ng kanina, no, ang sabi kanina, wag tayong magda-download, no, ng ibang wallet, kundi C1 wallet lang, no, only C1 wallet lang, yung C1 link natin ang gagamitin natin para sa ating Corbit o para sa ating CBIT, yung um, yung Corbit kasi isang buo niyang pangalan, pero ang kanyang uh, um, at tawag dito yung pinaikli na pangalan niya CBIT, para mas madali niyo na lang maintindihan, no? So that's good news, may pangalan na at makikita niyo yan sa mga exchange ano natin, listings natin. So hindi ko alam kung nag-search na si Sir Eddie about Corbit, no? Kanina may itinlash yata kanina sa group chat na yun yung pangalan. Ngayon, mag-i-start na yung staking natin. So lahat ng may mga C1 link, lahat tayo magkakaroon ng C1 link dahil member tayo, no? Pwede na tayong mag-start na mag-staking. Ang staking period nila magsisimula ng 6 months, 12 months, 24 months at saka 48 months, no? Ngayon guys, ganito. Ang value ng C1 token hindi binigay, pero ifinilash nila ng mabilis, no? It is 0.036, no? Pero hindi nila inelaborate, no?
So 0.036, so lumalabas ito ng mga parang mga 2 cents o 3 cents, no? Ang value for now, no? Kasi hindi pa tawag dito, hindi pa how will I say? Hindi pa natin na ipapasok doon sa ating C1 link. Ano po? Pero lahat tayo maipapasok natin ito sa C1 link. Okay? So ang sabi nila, no, kanina, sa quarter 4, no, ito na 'yon, yung quarter 4, ito na yung time na ngayon, no, yung Corbit launch, staking pool, no, yung gas payment na gagamitin natin ay under ng Arbitrum, no? Hindi ko alam kung ang ito pa pala guys, yung good thing, no? Medyo hindi ko lang nabibigyan kayo ng magandang sequence. Yung ating gas payment po, ang gagamitin din natin ay ating Corbit. Hindi po tayo gagamit ng gas fee. Diba sa IXT po, ano ang pinambabayad natin gas fee? Diba ang ginagamit natin pag nagbabayad tayo ng gas fee ay minsan USDT, ano po, Matic, di ba? Yan ang mga pang-gas fee natin, no? Sa pagdating po sa ating gas fee, Corbit din ang gagamitin natin. So yung ating C1 token, yun din ang paggagamit natin na gas fee under ng Arbitrum. Sana nakukuha nyo ako, no? Sana naiintindihan nyo yung aking binabanggit, no? Kasi i-analyze nyo lang, ano ba yung ginagamit kong pang-gas fee? Halimbawa, ang pang-gas fee na ginagamit mo ay Matic. So tayo, ang ating C1 token o ang ating Corbit o ang ating CBIT, yun din ang gagamitin natin pang-gas fee under ng Arbitrum. Ano po? Tapos yung token streaming, binanggit din nila yun, no? Yung token streams na unti-unti nga ibibigay sa atin, hindi lahat, no? Ibibigay sa atin yung ating Corbit o yung CBIT natin, unti-unti, no? Streaming, ang sabi. Pero yung merong mga Abu Dhabi package na nakabili ng Abu Dhabi package, hindi na i-stream yon. Ibig sabihin, isang buo nilang makukuha yon, yung 15,000 na yon. So congratulations dun sa mga nakabili ng Abu Dhabi package dahil yun ang makukuha nila kagad. Hindi na i-stream. Yung mai-stream lang po, tandaan nyo po, yung may mga C1 token na nahawak. Example po, ako halimbawa may hawak akong 1,000 C1 token. Hindi ko na yung 1,000 po na yun, hindi ko kagad makukuha. Maaring ang may stream lang sa akin o maibigay lang sa akin unti-unti, no? Pero akin yung 1,000 bibigay sa akin muna 100. Yun yung munang ipapasok sa aking C1 link. Ngayon, it's dalawang klase ang pwede kong gawin. Pwede kong withdrawin, no? At gawin kong pera, or pwede kong stake. Yung staking po, sabi ko nga, ang pinakamababa ay 6 months. Tapos susunod, 1 year, 12 months. Merong 24 months at merong 48 months. So imagine niyo po, kung ganito katagal yung ating staking period, that means maganda ito. Kasi bakit? Long term ang binibigay ng company pagdating sa ating CBIT, sa ating C1 token, no? Medyo hindi pa tayo sanay, no, na isabihin yung CBIT kasi nga ang pagkakaalam natin C1 token yun na no, yung pangalan, pero may bago na ng pangalan. Tapos itong quarter 4, no, sabi nga lalagay na nila yan sa DEX listing, no? So papasok na yun. Ibig sabihin pag nasa listing na siya, ano po yan? Anong mangyayari? Siyempre may value na. So ang current value po ngayon ay 0.036. Ano po ang value, at ang itong quarter 4, yung white paper list na nilabas nila, version 1. Pagdating po ng quarter 1 ng 2025, no, maglalagay sila ng they will increase the utility
ng Corbit. No? So, ibig sabihin po, yung paggagamitan pa ng Corbit, maglalagay pa sila ng iba pa na pwede nating paggamitan ng Corbit. Tapos, i-release na siya itong first quarter ng 2025 para sa global exchange. No? So, ibig sabihin, habang naka-stake yung ating C1 token, no? In-stake natin in 6 months time, quarter 1 yun, example, lalabas na rin siya sa global exchange. Tapos ngayon, doon na rin lalabas, i-integrate yung C1 link card doon sa Corbit. So yung ating C1 token, Corbit o yung CBIT, pwede na nating ipasok doon sa card. So ibig sabihin, magiging pera na siya pag pinasok natin doon sa card. Ito yun, quarter 1 lang yun. Ha? So ibig sabihin, quarter 1 ng 2025. So January, February, March, April. No, January, February, March. Kasi, so, yun po ang sinabi nila kanina. Pagdating sa quarter 2, maglalabas na sila ng yielding and farming. Tapos, yung kaniyang white paper version 2.0. No? Ngayon, eto guys, ang pinaka-importante. Marami siguro magtatanong, sir, paano yung KYC nito? Guys, ang ating C1 link ay kailangan po ng KYC. No? Ibig sabihin, lahat ng merong C1 link kailangan ni KYC. Katulad din ng ginawa natin sa ibang mga wallet natin. No? Nag-KYC po tayo, di ba? Para malaman na tayo talaga yung may-ari ng mga e-wallet natin. So pagdating sa C1 link, ganun din po. No? Maglalagay din tayo ng KYC dito. So kailangan, kailangan naka-register yung pangalan natin sa C1, sa ating C1. Pangalawa, meron tayong sarili nating C1 link o yung ating C1 wallet at magke-KYC tayo doon. No? Tapos, pag na-disseminate na lahat at nabubuksan na lahat ng ating members around the world yung ating C1 link, yung token ngayon, i-stream na nila, ibibigay na rin nila yung token pagkatapos na. That is week 2. So week 1, next week na to, no? Next week, no? Pag na-process na po yung lahat kasi yung C1 link natin, kung yung iba hindi pa nabubuksan, mabubuksan nyo po yan. So starting next week, sa buong isang linggo po, maghihintay tayo, lahat po tayo hanggang sa pinakamababang package, mabubuksan po ang C1 link nila. Kapag nabuksan na po yung C1 link, kailangan pong mag-KYC. Ano po? So kailangan natin ng ID siyempre para malaman na ikaw ang may-ari nun. Sa susunod, the following week, which is the week 2, no, ibibigay na po nila itong token natin, no, yung ating CBIT token, i-stream nila unti-unti. Sabi ko kanina, kung meron kang 1,000, 100 yung ibibigay muna sa'yo, unti-unti. So the more na mataas ang package mo, yung mas maganda yung advantage na meron ka. Pangalawa, advantage din yung nakakuha ng Abu Dhabi power package, no? Yung 550 euros. So advantage din yun. Pangatlo, sa week 3 and 4, pwede na tayong mag-stake. So ibig sabihin, next week, ulitin ko, next week, sa buong isang linggo, ang gagawin nila, una, mabubuksan na natin yung C1 link natin. Tapos, kapag nabuksan na natin, magki-KYC muna tayo. Okay? Kapag naka-KYC na po kayo, week 2, sa susunod na linggo, token streaming na. Doon na magsisimula yung pagbibigay nila ng token, yung ating CBIT. Tapos, week 3 and 4, magkakaroon na po sila ng staking pool. So pwede na tayong mag-stake, no, ng ating mga CBIT o yung C1 token natin, no.
So that's a good news guys, no? Dahil unang-una nailatag na nila yung ating C1 token. Ang sabi nila may mga paggagamitan pa tayo ng C1 token at sa pag-i-stake pa lang unti-unti tataas na ang value. Pero yung 0.036, that's good enough, no, para sa akin. That's 2 cents, no? 2 cents yun, o 3 cents, sabihin na natin, no? 3 cents of a dollar. Okay yun, that's good. Ang importante, tawag dito, meron tayo ng paggagamitan, paano natin gagawin, ano yung gagawin natin, no? At paano natin gagawin. So, siguro in the next few weeks kapag nakabalik na kami sa England, no, siguro magtulungan kami ni Sir Eddie Onya para may turo namin sa inyo paano naman yung gagawin, paano mag-KYC. Pero alam niyo po, nung pinakita nila kung paano mag-KYC, ganun lang din po, madali lang, no? Ibibigay mo lang din yung ano mo, full details mo, pangalan mo, no, yung birthday mo, tapos yung gender mo, yung address mo, together with your ID. Tapos pag na-approve ka na, so ibig sabihin naka-KYC ka na, ang susunod mong gagawin, hihintayin mo na ngayon yung i-stream sa'yo na CBIT o yung C1 token mo. Kapag na-stream na sa'yo, hintay ka na naman ng 3 to 4 weeks para naman may stake mo yung iyong CBIT o yung C1 token mo. So ayun lang Sir Eddie ang bago, no. Tawag dito, masaya. At si Sir Eddie, na-recognize ang manager 1 star hanggang 3 stars dito sa recognition. Kaya at tawag dito, at meron ng bagong ambassador uli na na-produce si Anthony. So, isang ambassador, grabe, no? Grabe ang delegate ng China talaga, na-dominate talaga nila. Halos about 95% ng awards napunta sa kanilang lahat, no? Yung iba ang nakakuha, Vietnam, Korea, nagpo-flourish ang Korea ngayon, at saka yung iba pang lugar, no? Pero dominated siya ng Chinese community. Ayun lang Sir Eddie. Salamat sir, salamat sa mga update, grabe yun. Siguro kung may mga tanong dito, wala ka bang ma-interview dyan sir? Leader? Ito nga, nag-aabang ako kasi mamaya Sir Gila Night. So, merong sayawan mamaya, no? Alas 6 ng gabi. So, hindi ko alam kung gusto pa ni Sunil umattend. Gila Night. So, maraming nagpapapicture ngayon kay founder tsaka dun sa ibang mga leaders, no? Sandali lang at mag-iikot tayo para makakuha tayo ng interview. Sandali. Sige sir, sige lang. Dito lang. So ang ganda ng pangalan ng natin, no, ng C1D, ng C1 token natin, Corbit, no? Pwede niyo nang hanapin 'yan, no? Makikita niyo na 'yan. So di na mo na ba nahanap niyo na kung Tawag C1 wallet. Oo. Nandun na sir, nandun na. Ang ticker niya CBIT, no? Katulad ng Ethereum, diba yung kanyang ang ating Corbit ay CBIT, CBIT. No, andali. Nandun na sir, pinost ko kanina sa GC. Nandun na.